natin yung inverted na version. So, nakabit na natin yung tipos na. So, yung procedure dito, hindi na ito nakita ka sa tawag dito. Medyo mahirap mag-video habang naggagawa na. So, ito na yung kakabit natin. So, kung standard tong motor na to, napakadali lang ito. No? So, dire-diretso lang yung trabaho. ABS siya, no? So, yung paglalagay nito yung medyo pakot-chot, ano? So, pag-iisipan pa natin mabuti kung paano discard yan. So, yun. Tinabas natin to. So, makita nyo, sabit pa din siya. Kasi yan yung pinaka-standard installation niya. So, hindi nyo pwedeng iganito yan dahil titingala na yung motor nyo. So, sagad dapat yan. So, hanggang dito pa yung tatabasin natin. So, hindi pwedeng hindi tatabasin yan mga boss dahil hindi kayo makakaliko. So, pagtabas natin, lagarin makakaliko. So, yung kabilang side maganda, no? Kasi space niya talagang maganda yung gap, no? Yung clearance. So, tama-tama lang. So, wala kayong modification dito sa bandang left side. Pero sa fairings meron. Kasi ito, tama to sa fairings. Sa inverted talaga maraming may problema. Pero tayo mga problema na inverted. Nakakatakot kasi napuputar sila dito. Pero sa modified brand, tulad nito, madalang yung case. Pero sa ibang brand, ay walang banggitin. Siguro alam nyo ng mga sellers, then yung mga ibang matatagal na sa sniper, alam nyo yun. So ayaw magbanggit ng brand na lagi napuputol. Pero marami tayo kilalang brand na ganun. So itong modified, may case dito, marami-rami din. Pero siya yung isa sa mga matitibay talaga sa mga. So nag-improve pala yung oil seal niya. Pinakang ito, kulay red na siya, dati black yan. So ngayon in-improve nila para siyang FF series. So yun, meme ulit at sasabihin natin yung ABS tap natin. Pansamantala papalitan natin ang rotor disc 245mm para mapasok tong caliper ni boss. So dahil 267mm siya, tumatama dito sa pin ng brake pad. So ito yung pin. So pag hinugot nyo ito, matatanggal nyo yung brake pad. So dahil nga naka 267, tumatama siya dito mga boss. So as in pag 245mm, mga standard yung motor nyo, plug and play lang siya, walang papalitan. So dahil wala tayong mga shadow pyesa, then gusto natin matapos agad yung trabaho na to. Hindi naman tayo nagmamadali, pero para alang plug and play, palit tayo ng 245mm. Ayan, 267mm ha. Bakit nga bala 267mm to? ABS kasi yung motor ni boss, pero kung standard to, wala tayong masyadong conversion, diretso lang. So abangan nyo mamaya yung conversion natin sa ABS. So ito yung ABS nya, sensor. So ito yung kakabit natin mamaya. So gagawin natin ng paraan, pero may idea na ako. Ayan, pag nilagay nyo mga boss yun, hindi siya abot kasi tumutuod sa rotor disc, sa sobrang laki niya kasi 267. So pag ito na yung ginabit natin, 245, plug and play na siya mga boss. So, follow up na lang ni boss na bumili ng 298mm na rotor disc, then bracket na 298 para as in plug and play. So, kung meron na kami ngayon na rotor disc na 298mm, wala na sana problema. Tapos na kagad to. So, yun mga boss, papalitan natin ng 245mm na rotor disc para lang maging plug and play. So, let's go. Babakasin ko na mga boss. Update ko kayo mamaya. Thank you. Ito na, nakabit na natin yung ABS sensor dito sa Sniper 155. Nagpalit tayo ng inverted shock na modified brand. Kaya nga pala mga boss, paano nga ba yung magiging conversion nito? Simple lang So yung bracket ng ABS natin is ito yon mga boss. Ito yung gagamitin din natin. Then itutuloy din natin dito at itututok natin doon sa ABS rotor. So itong bracket na to mga boss, sisipitin nyo lang dito. Yan, sinipit ko na siya. Ang linis tignan mga boss dahil alam mo naka-design siya talaga sin dito. Ayan, ganyan na magiging sistema niya mga boss. Ayan.
So medyo mas madali siya kumpara doon sa GBT at saka sa LCM, ano. Dahil siya, ipitin mo lang yung bracket. Ito, yung sa LCM pala na ginamit natin, ay GBT, nagbutas pa tayo. So ito, iipit lang natin. Tapos, itong tornilyong to mga boss, dun sa stock na tipos, yun ang gagamitin nyo dito. Then, pag kayo ay nakabili ng bolts na bago, palitan nyo na lang. Ano. So ito na mga boss ha. Ganito yung conversion. Yan, sipit nyo lang dito. Tapos, sabay na natin. Ganun lang kasimple para gumana pa rin yung ABS. So, paano ba natin malalaman kung gumagana yung ABS? Simple lang yan mga boss. Center stand nyo lang. Then, nakaangat yung gulong sa lupa. Then, pag naikabit na natin sa ABS sensor, may nakalagay na ABS doon sa dashboard natin. Then, pag pinihit natin yung gulong, dapat mawawala siya. So, ibig sabihin, nagpapangkot siya. Pero, pag never nawala yung ABS doon sa ibabaw ng dashboard, ang mangyayari doon is hindi gumagana yung ABS. So, ibig sabihin, masyadong malayo yung sensor sa ating rotor disc ng ABS. So, ito yung rotor disc ng ABS ha, mga boss. So, makikita nyo, dalawa yung rotor disc natin dyan. Siyempre, yung sa braking system rotor disc at siyempre, yung ating rotor disc ng ABS sensor, okay? So, ito yung ABS sensor ha, rotor disc. Ito. Tapos, ito yung ating rotor disc mismo sa preno. So, dapat ang mounting niyan is ganito. Yan. Ano nga ba yung clearance? Kasing laki lang siya ng 25 centavo ang clearance. So, try nyo yung gapiso ang clearance. Pero, pag hindi siya gumana, so, idikit nyo ng konti. Ano? Magkabit na natin itong kanyang ABS sensor. Yan. So, ganito lang kasimple mga bossing. So, ano nga ba yung gagamitin natin dito mga sir? Ito, kuha lang kayo ng isang bolts. Itap nyo lang dito. So, lalagyan nyo lang ng nut saka washer. Kuha tayo ng nut ng boss. Post mo na sa. So yun mga bossing, gamit tayo ng nut na merong tawag dito plastic. So yung may plastic kasi na nut, hindi yun basta nalalaglag. So halos meron na siyang thread locker. Ano? So nakalimutan ko pala maghanap ng washer. Hanap mo na washer. So ito, kailangan natin ng washer at saka isang nut lang mga boss. So ito yung nut natin gagamitin. Bolts pala saka nut, tapos washer. Kabit na natin yung ABS sensor dito. So ito na yung gamitin nating bolts, medyo maiksi na isa. Siyempre, lagay na natin yung washer sa likod. Siyempre, itong bolts, siyempre itong nut, lagay na rin natin. So kahit bali natin ito muna. Tapos tight na natin mga bossing. So yun, itatapat nyo lang dito yung sensor sa kanyang ABS router. Ayan. So mamaya tatestingin natin kung gumagana. So ikpitan natin itong 14mm, dalawa yan. So bata yung 14mm. Na yung sensor natin mga boss. Ikpitan natin. So, yun, try natin siyang testing. So, pag hindi pa umikot yung gulong natin, pag nakahinto tayo, nakalabas yung ABS. So, yan, tutok ko lang yung video dyan ha. So, ikutin ko yung gulong, basta dapat mawala yan. So, pag inikot niya yung gulong at nawala to, ibig sabihin gumagana yung ABS. Ikutin ko yung gulong ha. Yan, tulad yan. Ibig sabihin malayo yung sensor, hindi nawala. Kasi, malayo. Try natin ulit. Ikot natin gulong ulit. Diyan pa rin. Gumagana na. So, ibig sabihin, gumagana na siya mga boss. On natin ulit mga boss. Yan.
So, bago tayo umalis, nakalagawas lagi si EBS. Then, pag umikot yung gulong, dapat mawala yan. So, pag nawala yung EBS at inikot ko yung gulong, functionable siya, ibig sabihin. So, lagi pag nagagawa kayo, i-check nyo yun mabuti. Okay, so, palit ako. Wala. Okay yan mga boss. So, let's go. So, yun mga panalo, tapos na yung ating ginawa na inverted. So, ito yung modified na EBS version. So, para makabit natin yung caliper ng dire-diretso, ang ginawa ko, nagpalit muna ako ng rotor disc na 245mm. Okay naman siya. Tapos ang diskarte, yung bracket ng holder ng ABS sensor. Yun yung ginamit ko na pang-bracket dito sa ABS sensor din. So yan na. So ipitin nyo lang dito yung kabilang dulo, tapos i-bolt nyo lang dyan. So okay na agad. Yan. So gumagana yung ABS niya mga bossing. Yan. Tapos na. So ito na yung ano natin. So kailangan lang ni boss bumili ng bracket dito na standard na pang 267mm at pwede na ulit yung kanyang tawag dito 267 na rotor disc. So pwede niya na ulit ibalik yun. So itong bolts na to, pwede niya itong palitan din. Galing to sa Butterfly, yung 4 na piraso doon. Ito yung dalawa, kinuha ko muna. Ito ang pinakasukat dito eh. So tama-tama siya dyan. So yun lang mga boss, gusto magkabit nito, ayun, kayang-kaya pala to. So, ipit-ipit nyo lang itong pinakang bracket at magiging bracket na yan ng ABS sensor. So, yun lang mga boss. Maraming salamat. Okay na.